maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng Speaker. Siya ang may pakana nito lahat. Siya ho ang author nito. Malinaw na mayroong krimen na nangyari. Umaga po sa atin. Kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at nagulat na lang kami lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na Bicam report, may mga blanco po rito. Ngunit, nung pinirmahan ng presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay nagkatotal ng 241 billion. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan o grammatical error. Napakalaki po ng halaga, 241 billion. Wala pong ganung halaga ang inaprubahan ng Bicam. At hindi po rin yun ang inaprubahan sa plenaryo. Bakit po nagkaroon ng ganung halaga doon sa General Appropriations Act, GAA? Kanya po, ako bilang isang nakaupong congressman, kinakailangan ding ipakita ko sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng enrolled bill, hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. Ako nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon at upang malaman po, tulungan nyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa dyan sa Kongreso. Speaker, former Speaker, ano po yung particular na kaso na isasampa? At sino-sino pa po ang sasampahan ng kaso bukod kay Speaker Martin Romualdez? At kailan po ito isasampa? Sa aking pagkaalam, pwede akong i-correct ng aming mga abogado rito kung meron ako makaligtaan na pangalan. Number 1, siyempre si Martin Romualdez. Pangalawa, itong si Saldico. Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Dalipe ng Zamboanga. Bakit sila? Dahil po, una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng Speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakana nito lahat. Siya ho ang author nito. Ngayon, siyempre ako gusto ko rin magpasalamat kay Congresswoman Stella Kimbo. Dahil kung meron mang tunay na bayani dito, si Congresswoman Stella Kimbo. Dahil siya mismo ang umamin na maraming blanco ang Bicam report. Ngayon, bakit nagkaroon ng 241 billion na additional budget doon sa GAA na pinirmahan ng Pangulo? Ngayon, yung mga media, pwede rin nyo rin mag-request. Request nyo sa Kongreso kung mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. Bakit mahalaga ang enrolled bill?
Kasi dito natin makikita kung ang enrolled bill ba ay faithful reproduction kung ano yung inaprobahan ng Kongreso sa plenary. Dahil kung ito ay magkaiba, aba ay malaking problema yan. Hindi nila nilalabas yung enrolled bill. Ako may suspetsa. Anong problema? Ba't ayaw mo ilabas? Problema dyan, kung walang enrolled bill, yung liability magsishift, mapupunta sa Office of the President. Pinirmahan niya, walang enrolled bill. Sino naglagay ng blanco? Hindi sila. Kaya malaking problema. Siguro mabuti, labas na nila yung enrolled bill. Para naman makumpare natin. Tama ba yan? O pareho ba yan? Nung inaprobahan ng BICAM, inaprobahan ng plenary. Okay. Maidagdag ko lang, sa laki ng problema nila, kalagay ko that is the reason why, sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment para matabunan ito. Para yun ang pag-usapan. Para yung oposisyon ang nasa defensive instead of us being on the offensive. Pero hindi po natin bibitawan ito kasi napakalaki talaga. 241 billion. Kaming mga ordinaryong tao, we cannot even begin to wrap our heads around that figure. 241. Kaya kami ni Mr. Magpantay sa Citizens Crime Watch we joined hands with Speaker, with Attorney Raul Lambino, with Attorney Jimmy Bondoc para isulong po ito at sa Monday po ay ipafile po namin sa City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents which is a crime. Krimen po ito. It is a crime not only under the revised penal code but in view of the amount involved, it is a crime against the Filipino people. Okay. Hello, good morning po. Noel po ng PTV News. Attorney Topacio, clarify ko lang, kailan niya ipapasa yung pag-file, anong date? Sa Lunes po, itong darating na Lunes, February 10. Kung hindi ako nagkakamali, ako ay tama. Kong Alvarez, you have mentioned earlier that yung mga blank was filled out by the TWG of House of Representative and the Senate. So do you have the names as well, sir? I-include mo rin ba sila sa pag-file? Mapapasama yan sila siguro sa Jando. For soundbite lang po, sir, pa-explain further yung Jando. Ito po yung mga hindi natin pinapangalanan ngayon, sa complaint. Pero later on, lalabas din yung mga pangalan nila. Itong pag-file namin ng criminal cases, hindi po kasama sa politika ito. Malinaw na mayroong krimen na nangyari. Malinaw na Martin Romualdez, Saldico, at Mr. Dalipe committed a crime against the Republic of the Philippines. Hiwalay po natin yung politika dito. Mag-focus po tayo doon sa krimen na nangyari. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Tito Artest, mas maganda na sa korte talaga magharap para walang halong politika at para malaman na din po ng taong bayan ang katotohanan. Pahayag naman ni Rico Pusanto, good job mga sir, thanks for fighting for the Filipino people. Sana may makulong para hindi natularan ng iba. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Marvin Santos. Ito ang tunay na issue at hindi ang impeachment, 241 billion, kawawa ang taong bayan dahil sa mga buwaya. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito. Wala pa rin tayong flood control, pinabayaan ang edukasyon at zero pa rin ang PhilHealth. Wala pa rin public transport, nakakaltasan ng todo-todo. Ay nako talaga naman, nakakasama po ng loob. At yun nga, galing sa buwis yan, galing sa kapwa Pilipino yan, dapat hindi linulustay. Taon-taon, pinapangako natin, ipopondo natin ang AFP modernization at least until Horizon 3. Hanggang ngayon, may natitira pa sa Horizon 1. Talaga naman, nakakadismaya. Ano ba talaga ang nangyayari sa AKAP at bakit ayaw ninyo? First, the current AKAP practice is plagued with many irregularities. Another source of corruption is itong funds na ganito, ma'am, na nasa discretion nila. Beneficiaries claim to have received a reduced amount of AKAP. Ang isang beneficiary pwede kong kumuha po ng stupid, can also benefit from another, yung tinatawag nating AX, makakakuha po siya sa AKAP. Some of the SWD personnel
Ang sabi ko sa kanila, basta request ni congressman o lista ni congressman, no question asked, silent na lang kayo. Ang nakakarungkot lang po, pag iba na po ang nagdi-distribute. Gusto nilang ipahalata na ang pera na yon ay galing sa kanilang bulsa. Ang masama po, pag nagkakaroon na ng distribution, nandun lahat yung kanilang listagan, lahat ng line-up nila na kandidato na una muna silang magsasalita bago yung actual distribution. Bihira po kami makakita o makarinig na ang sinasabi po sa mga beneficiaries, itong pera na to galing sa taxes na binabayaran nyo. Dapat pasalamatan ninyo yung mga katabi nyo, sabihin nyo, thank you for paying your taxes.